Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. Wala lang habang intro pa. You already know who this is. Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap ho magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. And of course, nakapagpaganda rin ng inyong mukha. Lalo na mga kababayan, nagpaparoso chicks daw sa ating mukha yung ating ginagawa dito araw-araw. Alam niyo na mga kababayan, kasi lagi niya sinasabi ng mga ng mga eksperto at saka ng mga doktor natin na yung laughter is the best medicine. Kaya nga in-encourage ko kayo mga kababayan na araw-araw dapat tatawa daw tayo. Kasi nagpapaano daw yan, nagpapabilis daw yan ng ating metabolism at saka nagpapakunti rin ng ating mga mga wrinkles. Kaya nga pinapatawa kayo lagi ni Sir Ivan mga kababayan dahil gusto ko yung mga viewers ko ay healthy ho lahat. So kumusta ang mga aking mga magandang mga viewers? Balita ko gumaganda daw kayo lalo. Siyempre mga kababayan, siya nga pala, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa hindi pa kagigising pa lang, nagkakape pa lang dyan, at saka sa hindi pa ho nag-almusal. So good morning po, good morning. Ngayong araw paiinitin ko ho ang inyong araw. Bakit bumalik? Hindi pala kayo naging araw. Siyempre ngayong araw mga kababayan, I will be your son as usual, kaya paiinitin ko ho kayo. So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi ho sa inyo. Depende ho yan sa time zone ng inyong lugar. So andito na naman si Sir Ivan mga kababayan, nag-iingay na naman. At saka mang-aasar na naman sa mga may maitim na budhi, yung mga asalot ng mga lipunan, yung mga membro ng anay. Iinisin natin yan, kukurti natin ni Sir Ivan. And of course, ibabalita rin natin mga kababayan yung mga viral at sa mga good news. So ngayong mga araw, So ngayon mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang i-shoutout ang ating mga solid viewers. Gusto ko lang i-shoutout ng una si aking kaibigan na manager ng Radio Wealth Finance Company sa Tagum City. Shoutout nga pala kay Jekris Capuras. And of course, hi to Ma'am Vina Luna Garcia. And of course, shoutout rin kay Sir Ernesto Kento. He's watching from Toronto. Siya nga pala mga kababayan, si Ma'am Vina Luna Garcia. She's watching from Hong Kong. And of course, shoutout rin kay Ma'am Evelyn Montes. She's watching from Cebu. And hi to Sir Mick Bardos. Alam niyo mga kababayan, yung mga comment ni Sir Mick Bardos, nakakatawa at saka nakakataba rin ng puso. Hello Sir Mick Bardos. And of course, hindi ko ito kakalimutan mga kababayan. Lagi ito nagme-message rin. Si Ma'am, hello shoutout kay Ma'am Meraflor Idoliantes from Kidapawan. Si Ma'am Meraflor mga kababayan, meron ho siyang i-forward sa akin. Nagulat ako, nanonood pala siya ng channel natin doon sa kanilang malaking TV. Kasama niya ho yung pamilya niya. Siguro anak niya yon or mga apo, hindi ko alam. Pero masayang-masaya sila nanonood sa ating channel. Maraming salamat po Ma'am Meraflor. Thank you so much. Nakakataba ko ng puso yan mga kababayan. Meron palang nasayahan sa ating ginagawa dito. Tsaka thank you so much. So ngayon, start na tayo para hindi masyadong humaba mga kababayan. Uunahin natin yan ang mga viral saka yung nakakatuwa na muna. Mag-start muna tayo sa showbiz mga kababayan. So ngayon, sino bang nakita ng video ngayon kay Rofami Quinto, yung the original Buba? Merong nag-viral mga kababayan. Ang balita kasi mga kababayan dito, actually noong una hindi ko po nakita yung video. Kasi dito sa balita, sabi nila na si Rofami may pabirong inilatag ang plataforma kung sakaling tatakbo at manalong senador. Medyo curious ako sa sinabi. Parang palatawa niya medyo joker yan si Ma'am Rofami Quinto So tiningnan ko, ay meron pa siyang interview doon sa Tony Talks kay Ma'am Tony Gonzaga doon sa YouTube channel niya. So nga mga kababayan, pinanood ko yung video. Talaga akong natawa ako. Honestly, natawa talaga ako mga kababayan.
kaya pala nag-viral ho ito. At saka ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung video ni Ma'am Rofa Miquinto kasama si Ma'am Tony Gonzaga. Tsaka Ma'am Tony, hingin ko muna ng kunting clips lang naman sa inyong video. Let's watch this mga kababayan para meron kayong idea. Sa COVID. Kahit na walang iya sila. Ganun na ngayon. Meron ka bang ganun? May age ka na, ganitong age, magre-retire Gusto ko na na nga ako. rin tumakbo ng Senate eh. Ba't ka tatakbo ng Hindi, Senate? joke lang. Ah, Hindi, okay. pero parang, alam mo yun, kung walang-wala nang maaasahan, kasi parang paubos na ang sino na kaya talaga ang okay. So, hindi mo nakikita sarili mo mag-politics? Hindi ko sinasabing hindi, pero kung walang-wala na, hindi walang-wala nang tatakbo at maaasahan, siyempre naman, mahal ko din naman ng tao Saan ka na tatakbo? Saang lugar? Senate nga eh. Wow, Mga Pilipinas. Senate! Hindi local, national agad. Oo, todo na to. Hindi. Oh, Oy, pag Senate, legislative yan, gumagawa ng batas. Anong unang-unang batas pag naging senador ka? Oo nga, no? May ganun pala. Ay, hindi muna pala. Ang batas, pupunta ba sa batasan? Oo, sila ang gumagawa ng mga batas, Oo. mga senador. Ay, magkakaroon ako ng batas ng gatasan. Lahat ng gatas, pamimigay ko. Yan, kailangan Free milk for ma-preserve. everyone. Oo, free Okay. milk for everyone and more buko juice and honey. Charot. Yun ang batas niyang gagawin mga kababayan kung makakapasok siya sa Senado, batas ng gatasan. Abay, natuwa talaga ako dun eh. Actually, buti bumalik na naman ngayon sa showbiz si Ma'am Rofa Miquinto mga kababayan. No? Medyo matagal siyang nawala eh kasi doon siya nanirahan sa Amerika. So at least, welcome back Ma'am Rofa Miquinto. Abay, nakakatuwa talaga to eh. Medyo sexy at saka joker rin. Okay, combine na combine. Sana magkakulab tayo ni Sir Ivan rin. So mga kababayan, jump na naman tayo sa second nating pag-uusapan. Itong si Idol Robin mga kababayan, meron siyang ibinunyag ho. Abay yung mga dilawan, alam niyo mga kababayan, nagulat ho yung mga dilawan. Kasi merong inilahad si Idol Robin tungkol sa mga Aquino. Specifically ho kay Ma'am Chris Aquino. Ang ayon dito sa balita mga kababayan, sabi niya may boto rin galing sa kampo ng mga Aquino. Sabi niya may boto rin siya daw galing sa mga kampo ng mga Aquino. Abay hindi namin alam to mga kababayan. Parang tinulungan pala siya ni Chris Aquino mga kababayan. Si Idol Robin, sabi dito sa balita, binunyag ng action star at Senator-elect Robin Padilla na malaking bagay ang ginampanan ni Queen of All Media Chris Aquino sa kanyang pangunguna sa 2022 senatorial race. Ngayon ay malinawan na rin ang mga naninira at inggit kung bakit ako nakakuha ng napakataas daw na boto. Bukod sa main vote ni Mariel, Royal Lumad, indigenous vote, Muslim vote, Marcos loyalist, o DDS, Katoliko sa kang Pastor Kibuloy, ang KGC, at saka El Shaddai, at saka aside pa sa Iglesia ni Cristo, ay meron din pala siya mga boto galing kay Chris Aquino. At saka sa mga supporter ni Chris Aquino mga kababayan, tinulungan para si Idol Robin. Abay, ngayon ko lang nalaman to. Honestly, ngayon ko lang nalaman to na meron tinulungan pala ni Chris Aquino si mga kababayan, si Idol Robin. Siya nga pala, ipag-pray rin natin si Chris Aquino mga kababayan. Medyo seryoso na kasi yung sakit niya. Siyempre alam ko na alam nyo rin. Kahit iba siyang kulay at saka isa ho sila ang pamilya niya na kumukontra ho sa mga Marcos. But anyways, i-pray rin natin si Ma'am Chris Aquino for his fast recovery. So Ma'am Chris Aquino, pagaling ka. So connected ho dyan sa ating balita mga kababayan tungkol kay Idol Robin. Abay, meron akong nakitang balita. Galing ho ito sa teleradyo kay alam nyo, sa mga group, sa kampo ng mga media ng mga anti-Marcos mga kababayan, because, what to expect. Pero kailangan rin natin ni Sir Ivan na tumitingin rin sa kanila sa mga kanilang mga ibinabalita. Baka siguro merong gagawin mga kabulastagan na naman, mga paninira. Ay, hindi nga tayo, nagkakamali. And tumingin ako sa reporting nila ni Doris Bigonya mga kababayan sa teleradyo. At saka doon, nakita ko nga, in-interview ho si Senator Trillanes. Si Trillanes lang kasi
kasi hindi na siya senator ex-senator na siya So nga mga kababayan, si Senator Trillanes mga kababayan, abay ngayon parang gusto niyang maglaylo na ho sa politics. Alam niyo mga kababayan, nag-ano lang si Sir Trillanes, nag-teacher na lang ho, nagtuturo na lang ngayon. So ngayon, in-interview niya siya ni Doris Bigornia. Ito, medyo umigting yung umigting yung tinga ko dito kay Doris Bigornia mga kababayan Talagang napaka-bitter pa rin hanggang ngayon. Ayaw pa rin matanggap ng ang pagkatalo ng kanilang manok. Alam niyo bakit? Buti na lang dito humangahawa ko kay Sir Trillanes to mga kababayan. Bakit? He is really a smart person talaga si Trillanes mga kababayan. Hindi ho siya nagpadala ho sa ginawa nitong ni Doris Bigornia. Parang sa Tagalog ito, parang gisugnudan. Parang he is fueling a fire to Senator Trillanes. Gusto niya na rumbuhin na naman itong yung mga Marcos yung kampo ng mga Marcos, yung Marcos admin, gusto niyang parang gusto niyang ipunahin na naman. Specifically si Idol Robin Padilla. Kaya panoorin natin ito mga kababayan. Itong balita galing galing sa teleradyo. Correct. Pero ano ho ang reaksyon ninyo? Ang nag-number 1 po ay si Robin Padilla. Masasabi niyo po ba, Senator, na ang mga botante ay ganun pa rin, hindi pa rin din nagbabago? Kahit nga meron bagong dimension ngayon, yan social media nga po, no? Na hindi pa rin talaga umaabot sa maturity level yung mga botante. Maturity kasi level? Kung sino yung kilala nila or familiar sila kasi nakikita nila sa TV or nakikita nila sa pelikula, yun ang kanilang binoto. Ganito po kasi, no? Bawat kandidato binigyan po ng 90 days mga kampanya. Yung mga may resources, yan, bumuo sila ng mga advertisements. Yung mga sikat na, may edge sila doon, kasi meron silang name recall. Lalo na yung mga pag presidential elections kasi, nakikipag-compete yung mga senatorial candidates doon sa presidential candidates kasi ng atensyon, kasi sila yung bida sa eleksyon. Kaya talagang napakailiit nung space ninyo para makuha yung atensyon ng mga botante. Kaya yung mga may name recall, yan yung mga sikat na whether artista ka o celebrity ka, social media personality ka, so meron kayong edge. But ultimately, yan yung sila yung gustong maging boses ng sambayan ng Pilipino. And to be honest, we don't have any reason to judge the public dahil paano nila iboboto yung hindi naman nila kilala o hindi naman nila nakita na kandidato during the campaign. Tama. Correct. Pero ngayon, galing po kayong Senado, hindi ho ba? Yeah. Nakita nyo yung composition, finally, naproklama na po Anong assessment mo? Did we parang elect officials that are really or truly deserving to be there in the Senate? Or parang, kahit sino na lang, basta sikat, andun sa Senado? Well, sabi ko nga, let's suspend our judgment. At least bigyan natin sila ng 3 years, para makita natin yung output nila. Kasi sa case ko nung 2007, when I was elected, ganyan din naka-receive din ako ng mga ganyang pagbabatikos na hindi daw ako parang fit dyan sa Senado. But ultimately, I've proven myself, nakapagpasa tayo ng maraming batas. Kaya I would like to believe na disprove naman yung earlier prejudgments tungkol sa akin. So in the same vein, ganito kumbaga titignan natin, malay nyo may mga political transformations na mangyayari doon sa mga bagong nahalal. Pero yung mga nahalal noong 2019, pwede nyo na silang mahusgahan. Yung 2019, yung mga bagong senador noon, tingnan nyo, may naipasabay itong mga to. Ano ba yung mga ipinaglaban nilang mga interest ng mamamayan? So yun po ang pananaw ko dyan. Nakita yung mukha ni Doris Bigornia mga kababayan, dismayado. hindi ho siya sinakyan ni Sir Trillanes. Hindi siya sinakyan, mission failed.
So ano to, ito talaga mga pinklawan mga kababayan, mga dilawan, hindi pa rin makamove on. Gusto pa rin meron silang kukuning parang puppet na merong babatikos sa kay Sir Idol Robin Padilla mga kababayan. Ina-underestimate pa rin nila si Sir Idol, si Idol Robin mga kababayan. Actually si Sir Panilo naman kasi ang gagawing ni Robin Padilla mga kababayan, si Sir Panilo ho ang magiging mentor ho niya. At saka basta si Sir Panilo ho ang magiging mentor to. Tsaka abangan ho natin kung anong kayang gawin ni Idol Robin Padilla. Tsaka wag nating husgahan kaagad. Ito talagang hinusga ni yung mataga ABS-CBN Buti na lang okay yung pagkasagot ho ni Trillanes. Abay parang gusto niya parang laylo na muna tayo. Hindi dapat natin bagain ang Marcos admin kasi wala man sila makagawa talaga Abay good job kay Sir Trillanes. Hanga ako doon. So mga kababayan, sa forward naman tayo. Ito naman sa balita ho tungkol kay BBM, sa kampo ni BBM sa Partido Federal. Kasi nagsumit din ho sila mga kababayan. Una-una dito ho, basahin muna natin yung balita sa News 5. News 5, pahingi ng balita nyo Partido Federal ng Pilipinas, the political party of President-elect Bongbong Marcos Jr. spent 272 million during the 2022 presidential campaign according to Attorney George Biones in a statement. So yung mga kababayan, yung SOCE, S-O-C-E, bali yung campaign spending nila yan So bali, yan ho ang statement of expenditures, yung ng spend nila during sa campaign mga kababayan. So ang nagasto, ang inilagay ho sa statement mga kababayan, kung magkano lahat na spend ng kampo ni BBM ay 272 million. So nga mga kababayan, siyempre, alam niyo naman, andyan ho ang mga dilawan, yung mga may ayaw na kay BBM, abay, parang umalma. Sabi nila, hindi daw totoo ito, parang napaka-imposible daw. Abay, ginawa nila ito ng intriga. Gaano talaga itong mga dilawan mga kababayan, laging nakabantay Kaya lang, andito rin si Sir Ivan, nakabantay rin sa kanila. So ngayon, kurentin natin to mga dilawan kasi parang mapanghusga ka agad So alam nyo mga dilawan, let me educate you. Alam nyo kung bakit ganyan lang ang na-spend ni BBM during sa kanyang campaign which is 272 million. Alam nyo ba na merong 10 na political party na sumuporta kay BBM? Hindi niya alam yan. Merong 10 na political party ang sumuporta kay BBM. At saka siyempre, yung tong sa 10, meron silang kanya-kanyang mga budgets. Di ba, sabi nila mga kababayan, ang sa Rolso dito sa Comelec na at least hindi sila lumampas doon sa 300 plus million yun 300 plus million kasi per voter, 10 pesos per voter sa national. So nga mga kababayan, siyempre, maraming tumulong kay Sir BBM at aside pa sa mga political parties, siyempre ang mga vlogger. Hindi niya kailangan to spend sa political ads nila. Sa mga advertisement, hindi na kailangan ni Sir BBM ang gumasta doon. Siyempre andyan na ho ang mga vlogger. At saka yung ginawa ho kay Sir Paul, yung si Direk Paul, yung ginawa niya mga political ads ni BBM, ipinagkakalat lang sa accounts nila, sa accounts ni BBM, at saka sa accounts rin namin, kami mga vlogger. So hindi na kailangan gumasta para sa Facebook ads, para sa YouTube ads, hindi na kailangan. Unlike doon sa unlike doon sa nanay linin nyo, top spender, top political ads spender. Magkaano yung lahat? Almost 24 million ba yon yung ipinakita ko sa inyo mga kababayan, yung lahat na nagasta ni na spend ni nanay Lenny nila sa Facebook ads. Siyempre maraming ginawa doon. Alam nyo ito, babalik rin natin sila mga kababayan. Alam nyo ba na noong 2016 na pangampanya ni Leni Robredo mga kababayan, alam nyo umabot ng 464,130 pesos. 418 million nga pala, 418 million. Umabot yun. Napakalaki, di ba? How much more? Doon muna tayo sa 2016 ni Leni Robredo. Kasi yun ang nakalagay sa kanyang na-spend niya SOCE sa SOCE niya sa 2016. Pero wag ka umalma ang mga fake checker.
Bakit? Umalma kasi sabi na napakalaki daw. Ano daw, merong pinakcheck kaagad yan, pinakcheck daw kaagad yan, merong missing context. Alam niya naman to. Siyempre, baka na to ang Rappler eh. Rappler! Kumusta? Basta merong mga figures na lumalabas galing sa kay Leni Robredo, parang to the rescue kayo kaagad ah. Kilalang kilala ko kayo eh. Ngayon, inilabas ang susi ni BBM ng BBM Camp. 272 million. Ngayon, umalma na naman kayo. Kasi bakit daw maliit lang? Alam nyo na yung answer kung bakit maliit lang ang spend ni BBM. Marami siyang supporter at saka marami siyang mga nag-donate. At saka marami rin siya, siyempre, maraming kakilala eh. Hindi lang yung sa government lang ang ginamit na budget. Hindi yun, wala yun. Kaya 272 million lang. Ngayon, explain na kay Sir inexplain na ni Sir Ivan. So ngayon dapat alam nyo. Ngayon ito kay ang hinihintay namin mga kababayan, ito kay Leni Robredo kung magkaano. Siyempre maraming kapulustagang ginawa, maraming mga advertisement, yung ginawa siyang pangkarate, ginawa siyang Dragon Ball, at saka marami pa yun eh. Parang nagiging Pokemon yun eh. Pikachu yung pag ganun niya. Pikachu ba yun? Parang Pikachu yun. Marami siya mga political ads. At saka doon sa rally nila, napakaraming artista mga kababayan. Kaya ngayon, titingnan natin kung magkaano ang mga spend niya ngayon sa kanyang campaign rally, sa kanyang campaign Abay, tingnan natin bago kayo pumuna sa kay BBM. Ngayon, umalma kayo eh. So, ganyan lang yan mga dilawan. Lagi kayong masusupal pa rin ni Sir Ivan. Siyempre, nire-research ko rin kayo eh. Sa nga mga kababayan, aside pa nga sa ating ibinalita ngayon, in-explain ko sa inyo, panoorin natin kunti itong sa video, sa balita, tungkol sa sosi For this ni election, Sir marami BBM. po kaming local candidates, pero ang national candidate po namin ay si President Bongbong Marcos. Nagsumite na kaninang umaga ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ito ang partido ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanilang legal officer na si Attorney Rico Alday, 272 million pesos ang kanilang nagastos sa katatapos na halalan. Napunta ang pinakamalaking bahagi nito sa TV ads. Ang nasabing halaga ay mas mababa kaysa pinahihintulutan ng batas na 337 million pesos para sa isang national political party. Sa ilalim ng batas, maaring gumastos ang isang partido politikal ng 5 piso bawat botante o 337 million pesos. Ang presidente at vice-presidente naman ay maaaring maglaan ng 10 piso kada rehistradong botante o aabot sa mahigit 600 million pesos. Samantala as of June 3, 2022, nasa 15 pa lamang na national candidates ang nakapaghain ng SOSE. Sa datos mula sa COMELEC, si Senator Lacson pa lamang ang nakapaghain ng SOSE sa mga tumakbong pangulo. Samantala sa pagkasenador naman, tanging sina dating PNP Chief Guillermo Eleazar at Antonio Trillanes IV pa lang ang nagsumite. 11 naman sa hanay ng party list groups. Hanggang sa Miyerkules na lamang June 8 ang paghahain ng SOSE. Lahat ng kandidato na Okay, so ngayon, yun mga kababayan, para klarong-klaro ang ating details. So, kaya nga kinuha ko lang yung mga balita dito doon sa mga sa mga reliable natin, with reliable sources na mga media, yung mga hindi mga bias, doon tayo kinuha natin ating mga balita. So mga kababayan, bago tayo mag-jump sa ibang discussion naman, gusto ko muna i-shoutout si Ma'am Sara De La Cruz. She's watching from Bantayan Island, Cebu. And of course, shout out rin kay Ma'am Rosario Takahashi. She's watching from Japan. Hi to Ma'am Maricruz Hernandez. She's watching from North Carolina, USA. Hi to Ma'am Eleanor Yamamoto. She's watching from Japan. Shout out rin kay Ma'am Nelsie Armadilla from Belgium. And hi to Sir Jarom Saulda. And hi also to Vendel Patrico. So nga mga kababayan, abay forward naman tayo. So ngayon,
Naalala niyo ho yung yung balita kay Lenny Robredo, mga kababayan, na yung yung parang nag-tweet lang ho siya na magbibigay siya ng relief operations so doon sa Mount Bulusan sa Sorsogon. Abay, napakabilis niya ho mag-tweet. At saka yung mga bias media, mga kababayan, napakadali magbalita kaagad. Ibinabalita kaagad yan eh. So ngayon, itong tulong ho ng DSWD, mga kababayan, ito, abay, nagtataka ako kung bakit hindi ito ibinabalita ng mga dilawang media. Ito, post lang ito nakita, mga kababayan. Tapos naglibot-libot ho ako doon sa mga balita ng mga yung ABS-CBN, News 5, Rappler, yung isa pa yung basta mga bias ng mga media, mga kababayan. Hindi ko nakita. Doon ko lang nakita to sa Facebook ko ng DSWD. Nagbigay pala sila ng mga kababayan. Sabi dito, DSWD FO5 ay handa para sa pagresponde sa mga maaring maepektuhan na ganap sa pagsabog ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Kaya ito ho ang ipiniprepare ng mga kababayan. Pero nakapagtataka ko, bakit hindi to ibinabalita ng mga medyang dilawan? Ito, tingnan nyo, meron silang prepare, mga kababayan, at saka ipinadala na ho nila. Tingnan nyo kung gaano sila ka-unfair, mga kababayan. Kung sa kay Nanay Lenin nila, ang balita, napaka-ready kaagad. Nagbabalita kaagad on the spot. Nag-tweet pa nga lang, marami nang nagkalat kaagad yung balita. Nag-tweet pa nga lang 'yon. Itong DSWD talagang physical ho itong ipinadala, actual nga ipinadala, hindi man lang ibinabalita. Ito, tingnan nyo itong mga bias media. Kaya kayo, nagalit ko sa mga vlogger kasi masupalpal kayo. Buti na lang, andito kami. Nagbabalita sa mga magandang balita sa government. Kayo, ayaw nyo ibalita. Sa nga, mga kababayan, meron ding napansin si Sir Ivan. Rappler na naman. Kukurutin ko na naman itong Rappler. Wala talaga sa ayos eh. Naalala nyo, mga kababayan, yung batas ho na gustong ipinasa ni PRD, yung mga first time job seekers, yung wala pa mga experience sa trabaho, 'di ba? Hindi dapat i-discriminate sila. Dapat kung mag-apply sila, dapat tanggapin para magkaroon naman sila ng experience sa kanilang trabaho. Lalo na yung mga fresh graduates or hindi man graduate or basta nag-apply ng trabaho saka first timer. Dapat daw i-accept kaagad yan. Kasi para magkaroon ho ng experience, mga kababayan. So ngayon, naalala nyo ho yung merong gumawa ho sila ng parang cartoon style. Ito yung style ngayon ng mga Rappler, mga kababayan eh. Gagawa sila ng cartoons. At saka parang pinaparinggan na dito yung ayaw nila na mangyari. Parang pinaparinggan nila si PRD, mga kababayan, kasi gusto ni PRD, yung yung mga first time job seekers, dapat i-accept agad. So, itong ginawa lang senaryo, mga kababayan, tanga talaga itong Rappler, mga kababayan. Sabi na to, no job experience required. So, itong mga senaryo mangyayari. Sabi ng waiter, nasaan daw ang order namin? Sabi niya, sorry po ma'am, nag-aaral pa po ang shift namin kung paano magluto. Yun daw ang mga mangyayaring senaryo, mga kababayan. Kung walang experience ang nag-a-apply. Yung mga bagong trabahante, walang experience, magka-problema daw. Ito pa, doon sa mga operating room. Dok, kailangan na niya maoperahan para maligtas ang buhay niya. Ang sagot, teka, mag-aaral muna ako paano maging surgeon. Tanga talaga talagang parang nilo-lockdown niya, mga kababayan, nilo-lockdown ng Rappler, mga kababayan, yung mga first time job seekers natin. Hindi dapat ganun eh. Dapat nga natin i-encourage. Siyempre, kung first time job seekers ka at saka na accept ka ng employer mo, siyempre iti-train naman yan. Hindi naman dito na ka sa bakbakan, hindi ka naman kaagad i-deploy niyan. Katulad ng itong sa waiter, 'di ba tinitrain sila, mga kababayan? Tinitrain yan eh. Ganito ang gawin mo, ganitong gawin mo bago ka i-deploy sa mga customers na basta mga customers, lalo na kung maramihan. Dapat ganun. Itong ginawa ng Rappler, mga kababayan, grabe. Hindi ko na maisip, hindi to makatao yung ganyan eh. Hindi talaga makatao eh. Iwan ko kung Pilipino ba tong Rappler. Anyways, hindi naman talaga dahil Pilipino tong si Maria Risa, mga kababayan eh. Hindi naman siya Pilipino. Indonesia naman siya. Indonesia ba si Maria Risa? Narinig ko Indonesia siya eh. Siyempre, wala yung heart niya, wala sa mga Pilipino. So, okay lang sa kanyang mga trabahante na gagawin yung ganito. Alam ko hindi si Maria Risa na gumawa ito, pero dadaan ho ito sa kanya.
Bakit niya inoprobahan niyo itong mga ganito? Ito, ganito mga kabayan, nako, nasasaktan si Sir Ivan sa mga ganyan. Kaya nga, ayaw na ayaw kong palagpasin itong mga rappler. Talagang kukulitin natin to kaagad. Buti na lang, andito tayo mga kababayan. Kaya nga, mapagmatsyag tayo Tsaka tutulungan natin yung mga mamayang Pilipino. Tsaka hindi natin i-discourage yung mga first time job seekers. Okay lang yan, no problem. Ititrain naman sila. Gago talaga yung rappler. So ngayon mga kababayan, siyempre i-shoutout rin natin si Sir Joe Quizon from Makati City. Hi to Ma'am Jelita Dornien. She's watching from Birmingham, UK. Hi to Sir Richard Calob from Wellington, New Zealand. Of course, shoutout rin daw sa kanyang sa ating mga viewers na nasa New Zealand na member supporter din ni PBBM at sa Inday Sara. May mga viewers para tayo mga kababayan kasama natin, kasama ni Sir Richard Calob. Hello, shoutout sa inyo dyan sa New Zealand. Of course, hi to Sir Hector Barcina. Shout out rin kay Sir Randy Rua. Asaka shout out rin sa kanyang pamilya, sa kanyang family, ang Rua family. Hello Sir Randy, kumusta ho? Tsaka regards mo ako diyan sa mga tropa mo, sa squad. Si Sir Randy mga kababayan, military yan sundalo yan. And of course, hi to Ma'am Margarita Fontillas. She's watching from San Francisco, California. Hi to Ma'am Teresa Abio from Bukidnon. And of course, hi to Sir Ferdinand Quinto. He's watching from Tokyo, Japan. Shout out rin kay Manong Driver Vlog. Yan, she's watching from Qatar. And of course, shout out rin kay Ma'am Gloria Santera from Bacoor, Cavite. So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ho dito sa portion na to, sana ho ay nakapag-like na tayo. Kung nagustuhan mo ang ating ipinag-usapan ngayong araw, sana nag-like ho tayo sa video natin. At saka ho, libreng-libre naman ho na mag-subscribe dito sa ating channel para makilala pa ho si Sir Ivan. At saka mas masaya tayo pag marami. So thank you so much nga pala mga kababayan sa mga nagsuporta, yung mga solid supporters natin dito sa ating channel. Maraming salamat ho. And of course, hindi nyo dapat kalimutan si Lord Jesus Christ mga kababayan. Magpasalamat tayo sa Kanya, sa ating mga blessings nating receive araw-araw. At saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. So, hingiin rin natin mga kababayan kay Lord Jesus Christ ang ating safety. At saka hingin natin ang good health para sa ating life. Kasi alam niyo mga kababayan, dahil nga nagtatrabaho tayo, kailangan natin na healthy tayo. At saka hingin natin kay Lord Jesus Christ. At saka alam ko at alam nyo na si Lord Jesus Christ love us always. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang